Noong araw na 'to mga mare, disperas ng kabirthdehan ng aking biyenan at ito ngang mga kalalakihan nito ay naggagayak para doon sa baboy. Hindi ko na nga sasabihin 'yun at hindi ko na rin ipapakita at alam niyo naman masyadong mahigpit ngayon dito sa Facebook. At habang nga nagluluto sila at ito naman dumating na yung catering, magtatayo na sila ng tent. Disperas pa nga lang mga mare, talagang dinadala na nila yung tent para yung ibang gamit na lang kinaumagahan. Alam niyo naman mga mare, mahirap talaga itong ikabit, mahirap 'tong i-assemble kaya ito talaga yung unang dinadala nila. At sa ilang saglit nga mga mare, naitayo na nila yung tent kaya diyan na lang sila gumagawa yung mga nagluluto. At ito talaga ang masarap mga mare kapag may handaan, nagkakatipon-tipon yung pamilya, 'di ba? At habang nga nandun sila, ako naman eto naggagayak naman din ako ng gagawing embutido. At dahil nga malayo kami sa bayan, kaya buti na lang meron ako ditong grinder, kaya dito ko na lang grind yung mga karne na gagawing embutido. Yun nga lang mga mare, sa dami ng aking ga-grinder, dahil 5 kilo yata yun, ay talagang nag-overheat yung aking grinder. Buti na nga lang dalawa yung ganito ko. Kaya naman mga mare, ang ginagawa ko, pinagsasalit ko siya. Kapag nag-overheat yung isa, ito naman isa yung gagamitin ko. May kwento ko nga lang sa inyo mga mare, dati kasi, yung una kong ganito, yung kulay green, akala ko nga kasi nasira na yun. Kasi nga bigla siyang huminto at hindi na siya umandar, kaya akala ko talaga nasira na siya nung ako'y gumagawa pa noong lumpia dati. Kaya naman mga mare, ang ginawa ko, order uli ako at ito nga yung orange na to. At nang masobrahan nga rin ako sa paggamit dito sa orange na to, ay bigla na lang din ulit silang nag-overheat. At buti na nga lang talaga hindi ko na itapon yung kulay green na ganito ko, kaya sinubukan ko kung aandar pa nga siya. At nagulat na lang talaga ako mare kasi umandar uli siya. Kaya sabi ko, nagpapahinga lang pala. Buti na lang hindi ko na itapon. Kaya ngayon laking tulong talaga na dalawa yung naging grinder ko. Kasi kung hindi kakayanin ng isa lang. Kasi ang dami ko talagang grind dito na karne. Kaya naman kapag nag-overheat yung isa yung gagamitin ko, palalamigin ko lang talaga yung isa pagtapos aandar na uli siya. Kaya naman mga mare, kung mapapansin mo, magkaiba na talaga yung kulay ng takip. Ayan, kulay green naman ngayon ang gagamitin ko kasi nag-overheat na yung orange. Akala ko kasi talaga mga mare, mga at least 2 kilo lang yung gagrinder, yun pala 5 kilo. Tapos plus yung mga sibuyas at carrots pa na gagrinder, di ba? Kaya masyadong nahirapan yung ating grinder, kaya talagang nag-overheat siya. Kasi hindi mo naman talaga pwedeng lagyan to ng marami, talagang paunti-unti lang. At last ko na nga itong giling at pagkatapos ito, pinaghalo-halo na dito ng aking hipag yung karne. At syempre carrot, sibuyas at kung ano-ano pang pampalasa sa embutido. 'Di ba ang dami kong grinder o isang planggana at ito na nga naglagay kami dito ng itlog kaya tuwan-tuwa kami dito kasi lahat ng itlog ay double yolk siya o 'di ba? Napakalalaki kasi ng itlog kaya naman ayan tuwan-tuwa talaga kami diyan. Kasi imbes na 30 ang bilang ay 15 lang na itlog ang nagamit namin na dapat kasi talaga 30. So ginawa na lang namin 15. O 'di ba nakatipid kasi doble-doble ang itlog. Dito kasi sa amin may nabibili talagang mga jumbo itlog. Kasi nga, andito lang yung poultry, mga manuka, nandito talaga sa lugar namin. Kaya pag sinabi mo na jumbo o double yolk ang gusto mo, ay ipagtatabi ka talaga no, pag-iipon ka nila. Dati lagi yan ang in-order ko talaga. Mas gusto ko yung double yolk na yan kasi napakalaki, nakakatuwa talaga ng itlog. At dito mga mare, laging bago yung itlog. At ayan na nga mga mare, binalot na yung embutido at nakagawa kami dito ng 41 peraso na embutido. Madami-dami na din ang mapapakain natin dito sa embutido na to, di ba? At nung bandang hapon nga ay dumating yung mga batchmate or classmate ng aking biyenan. Habang kami ay gumagawa ng embutido, sila ay nagchichikahan diyan. Ang biyenan ko kasi mga madamski, very friendly talaga siya. Mahilig siya makipagkaibigan, ayan, masiyahin siya. Kaya naman tuwing birthday talaga niya, maraming talagang pumupunta at kailangan talaga maghanda ka. Kasi sigurado kahit hindi mo kumbidahin, ay dumadating talaga sila. At ayun na nga, nung bandang gabi na tapos na makapagluto, ito na inasikaso ni Ating yung kanyang aso. Ayan. Yan si Red kasi iuwi na daw dapat niya pero hindi naman niya naiuwi yan. Kaya ginupitan niya. At ito nga pala yung mga sinangkot siya na ihahanda para bukas. Pero ito ay ano lang to, backup lang to kasi catering talaga yun. Ngayon, para kung magkulang, ay syempre meron tayong iaahin. So ayun lang muna mga madam, skip for today's video. Abangan nyo yung karugtong.